may isang bagay man na pinaniniwalaan na higit si Savion, ay wala yung iba kundi ang salitang hindi lahat ng bagay sa mundo ay makukuha mo kahit gaano mo man yun kagusto. Na kung hindi para sa'yo, ay hindi pa rin yun mangyayari. At natutunan niya yun sa pinakamasakit na paraan. Kaya naman sumumpa na siya sa sarili niya na hinding-hindi na siya ulit mag-aasam ng higit pa nang hindi naman para sa kanya. Nababaliw ka na, Savion. Ngayon mo pa talaga naisipan na umalis ng bansa? Kastigo sa kanya ng kapatid niyang si Avior habang tinutulungan siya nitong mag-empake ng mga gamit niya. Ngayon lang ang chance ko para gawin to. Kaya huwag ka nang magreklamo dyan. Sagot naman niya. Gaga ka. Katatapos lang ng kasal mo. Di ba't matagal mo na tong pinangarap? Kaya bakit kung kailan natupad na yung pangarap mo? Ay, tsaka ka naman lalayas. Hindi ko naman to gusto. Hindi gusto. Savion, kinasal ka na kay Nox. Di ba't patay na patay ka sa lalaking yun? Noon yun. Noon? Ano na ngayon? Hindi na? Ayoko na sa kanya. Ayaw mo na. Hindi naman niya masisisi si Avior kung ganito ang reaksyon nito dahil isa ito sa mga naging saksi kung gaano siya kabaliw na baliw kay Nox. Anong nangyari, ate? Bakit biglang ayaw mo na kay Nox? May ibang babae ba siya? Niloloko ka na ba niya kaagad? Umiling naman siya at saglit na nag-isip kung dapat ba niyang sabihin sa kapatid ang totoong dahilan niya. Sabihin mo na sa akin kung anong dahilan mo para alam ko kung tama ba na sinusuportahan kita dito sa plano mo. Pamimilit pa nito sa kanya. Alam niya na wala na siyang magagawa kundi gawin ang sinasabi nito dahil kilala niya ang kapatid niya. Pag sinabi nito ay talagang gagawin nito. Dad promised him his half of stocks in Castillo Corp. And in return, he has to marry me. Ginawa yun ni Dad? Nanlalaki ang mga matang tanong pa nito sa kanya. Hindi makapaniwala na kayang gawin ng ama nila yun. Yes, and obviously, Nox accepted it. Kumpirma niya. Sunod-sunod na napamura naman si Avior dahil doon. Alam niya naman na malaking dahilan kung bakit nagawa ng daddy nila ang bagay na yon ay dahil sa kanya. Dahil tulad ng sabi niya, alam ng lahat ang obsesyon niya kay Nox, kung gaano niya ito pinapangarap simula pa lang nung mga bata pa sila. Sana pala hindi ka na nagpakasal sa kanya, ate. Ano nang mangyayari niyan ngayon, ha? Kasal na kayo. Nasa kanya na ang kalahati ng stocks ni Dad. Wala, Avior. Wala pa sa kanya ang stocks. Dahil hindi pa naman yun na ibibigay ng formal ni Dad. At bakit nagpakasal pa rin ako sa kanya? Dahil ito yung ganti ko sa lahat ng ginawa niyang pambabaliwala at pananakit sa damdamin ko. Ikakasal kami pero hindi niya mararamdaman na asawa niya ako. Paano kung mahanap ka niya? Yun? Ipapahanap ako. Baka matuwa pa yun na umalis ako. Kung matutuwa pala siya, anong silbi ng pag-alis mo? Kailangan ng pirma ko para makuha niya ang kalahati ng stocks, Avior. Kaya kung wala ako, wala rin siyang stocks sa Castillo Corp. Gusto kong ipakita sa kanya na wala rin palang saysay yung sakripisyo niyang pagpapakasal sa akin. Paliwanag niya sa kanyang kapatid. Natahimik ito at napaisip. Alam niyang tinitimbang pa rin ito ang mga nalaman nito. Saan ka naman pupunta? Rome? Rome? Anong gagawin mo doon? May kakilala ka ba doon? Umiling naman siya. Mas maganda kung walang makakakilala sa akin para hindi ako mahanap ni Nox. Pero ang layo nun, ate. Mas malayo, mas maganda, Avior. Mas may chance na hindi ako mahanap ni Nox. Dahilan pa niya. Muli naman itong natahimik at napaisip. Hinayaan niya naman ito at nagpatuloy na lang sa pag-iimpake. Umalis ka na at siguraduhin mong hindi ka niya mahahanap, ha? Kung hindi ka niya kayang mahalin, pues, wag mo ring hayaan na magtagumpay siya sa pagiging sakim niya, sabi pa nito. Tumango naman siya at mas binilisan pa ang pag-iimpake. Pagkatapos noon ay umalis na rin sila papunta sa airport. I'll have a connecting flight from Manila to Dubai, then Dubai to Rome. Okay, update me when you have land to Dubai, ha? Paalala nito habang nasa daan pa sila. Bigla namang tumunog ang cellphone nito at nang makita nila ang kapatid nilang si Zella, ang tumatawag ay nagkatinginan silang dalawa. You should answer that, Anya. I know, but I don't know what I should say. Just tell her you know nothing. Tumango naman ito at sinunod ang sinabi niya. Sinagot nito ang tawag at saglit na nakipag-usap kay Zella. Alam na nila na nawawala ka. Hinahanap ka na nila.
Balita pa nito sa kanya pagkatapos ng tawag. Napahugot naman siya ng malalim na hininga. It's okay. For sure nakalipad ng eroplanong sasakyan ko bago pa man nila malaman kung nasan ako. Sabi naman niya. Tumango naman ito. I will call Winslow. I will tell her to buy us some time. Winslow? Kaya niya ba yun? Tanong niya. Ang tinutukoy ay ang bunso nilang kapatid. Kailangan niyang kayanan dahil wala siyang magagawa. Sagot nito tsaka tinawagan ang kapatid nila. Ate Avior, asan ka? Nagkakagulo sila dito. Nawawala daw si Ate Savion. Be quiet, Win. Ate Savvy is with me. Huh? Why? Just don't tell anyone, okay? Not even Kiona. Especially not the twins. But why, ate? Because I'm helping Ate Savion to escape. Escape? Why is she escaping? Tanong pa nito. Halata ang gulat at takot sa boses nito. Later, Win. I will tell you later, but for now, we need your help. What help? You need to distract them from finding us. Just enough time to buy us time until Ate leaves the country. I don't think I can do that, ate. You can, Winslow. Just please help Ate Savion. Pakiusap pa ni Avior sa kapatid nila. Rinig naman nila ang paghugot nito ng malalim na hininga, tsaka muling sumagot sa kanila. Okay, I'll just pretend to pass out. Sagot pa nito. That will do. Thank you, Win. Thanks, Win. Sabat niya rin. Ate! Shh! Don't tell anyone, okay? Paalala niya naman. Okay. Take care, ate. I love you. I love you too, baby girl. Pagkarating naman nila sa airport ay mas naging mabilis ang mga kilos nila. See you soon, Avi, ha? Thank you. Baling niya sa kapatid bago sa tuluyang pumasok para mag-check-in ng maliit niyang maleta. Mag-iingat ka doon, okay? Humanap ka na rin ng iba doon, yung mamahalin ka pabalik at hindi uutuin. Paalala pa nito sa kanya. Tumango siya at bahagyang natawa para pigilan na mapaiyak. I will heal myself first, Avior. Oo, gawin mo muna pala yan. Sige na, baka maiwan ka pa ng eroplano. Tulak pa nito sa kanya. Hindi naman na siya nagsalita at tumango na lang tsaka yumakap sa kapatid bago tuluyang pumasok sa loob ng airport. Pagpasok ay agad siyang nag-check-in ng gamit. Tapos ay sa immigration naman siya nagdiretso at sa awa ng Diyos ay hindi naman siya doon nagkaproblema. Kaya naman dumiretso na agad siya sa gate kung saan siya sasakay ng eroplano para doon na maghintay ng oras ng flight niya. At sa bawat minutong lumilipas ay unti-unti siyang nakakaramdam ng kaba na baka abutan siya ni Knox doon bago pa man siya makasakay ng eroplano. Na nakahinga lang siya ng maluwag nang tawagin na ang flight number niya. Agad naman siyang tumayo mula sa inuupuang bangko at pumila papasok sa gate ng eroplanong sasakyan niya. At habang nakapila ay wala siyang ibang iniisip kundi ang galit na nararamdaman niya para kay Knox. Gusto niyang matandaan yun. Gusto niyang alagaan para hindi na siya magdalawang isip pa na bumalik. Ayaw niyang hayaan ang sarili niya na magdalawang isip pa ni hindi na rin naman siya lumingon at diretso na siyang lumakad papasok sa eroplano. Sa dami ng taon na nasayang niya. Dahil lang sa masyado niyang minahal si Knox. Pero hanggang doon na lang yun. Nagising na siya at alam na niyang hindi niya dapat pinaikot ang mundo niya kay Knox. Samantala, hindi naman makapaniwala si Knox na bigla na lamang siyang tinakasan ni Savion sa mismong unang gabi nila bilang mag-asawa. She was seen entering an aircraft bound to Dubai, sir. Balita sa kanya ng kanyang assistant. Dubai? What is she going to do there? Kunot noong tanong pa niya. That is uncertain for now, sir. But it's confirmed na yung mga kapatid niyang babae tinulungan siyang tumakas. Sisters? Who? Miss Avior and Miss Winslow. Sagot pa nito. Napahugot naman siya ng malalim na hininga. Hindi na siya nagulat pa na may kinalaman si Avior sa pag-alis ng kapatid nito. Pero si Winslow, nakakagulat para sa kanya. Mas maiintindihan niya pa kung si Zola, kapatid din ni Savion, ang isa pang tumulong sa pag-alis ng asawa niya. Alamin mo kung anong gagawin niya sa Dubai, Belle. At kung maaari, gawin niyo ang lahat para makabalik siya dito sa madaling panahon. Utos pa niya. Noted, sir. Sagot nito bago umalis. Hindi naman niya maiwasang mapaisip kung ano yung pwedeng dahilan ni Savion para bigla na lamang itong umalis pagkatapos nilang maikasal. What's wrong with you, Savion? Bakit kung kailan natupad na yung gusto mo? Bigla mo naman akong iniwan. Tanong pa niya sa hangin. Wala naman kasi siyang maalalang ginawa niya para gawin yun ng babae.
Naging pasensyoso at mabait pa nga siya kay Savion sa loob ng mga buwan na inaasikaso nilang dalawa ang kanilang kasal. Nox, iho, I heard about Savion. Bakit ganun yung ginawa niya? Bakit siya biglang umalis? Nag-aalalang tanong ng mommy niya. Huwag muna kayong mag-isip ng kung ano-ano, Mom. We just had a misunderstanding. Misunderstanding? Gaano naman kalala yung misunderstanding nyo na yan para magawa niya pang lumabas ng bansa? Ni hindi man lang niya pinatapos yung araw na to. Mom, please. She's now my wife. Hayaan nyo na lang kaming ayusin tong problema namin. Pakiusap pa niya sa mami niya. Hay nako, Nox, sa inyong dalawa, alam natin na siya yung higit na may gusto sa'yo. Kaya bakit ganito? I did something that upset her, Mom. It's my fault, so please don't blame her. Anya kahit na ang totoo, ay wala siyang ideya sa dahilan ni Savion. At ano naman yung ginawa mo? She thought I didn't love her. That I was forced to marry her. Umirap naman ang mommy niya. Hindi naman na ako nagtataka kung totoo nga yun. Simula pagkabata naman ay siya naman talaga yung may gusto sa'yo. Ewan ko na nga lang ba at kung bakit pumasok dyan sa isip mo, napakasalan pa siya. I love her, Mom. Paano kayo magiging mag-asawa niyan kung wala naman siya dito sa tabi mo? I already know where she is. Ipapauwi ko na siya bukas na bukas din. Pangako niya pa sa ina. Ngunit tila mahihirapan siyang tuparin ang pangako niyang yon sa mommy niya dahil si Savion na mismo ang ayaw umuwi sa kanya. She boarded an aircraft bound to Rome, sir. Balita pa ulit sa kanya ni Bill. Rome? Yes, sir. Apparently. Her flight to Dubai was just a layover to her flight to Rome. Napahilot siya ng kanyang sintido. Bakit naman siya pupunta doon? Sir, we were able to get information from Miss Winslow, and according to her, she flew there to escape from you. Escape from me? At bakit naman daw? Yun na yung hindi niya sinabi sa amin, sir. She just said that your wife will definitely leave there for good. Sagot pa ni Bill. Hindi naman na niya mapigilan ang mapamura. Hindi pwede yun. Susunod ako sa kanya, Bill. I-book mo ko ng flight ngayon din. Alangan naman na napailing si Bill sa kanya. I'm afraid that's impossible, sir. Your meeting with the Castillo Group's board members is scheduled for tomorrow. Cancel that. Tingin ba nila magagawa ko makipag-meeting sa kanila? Kung iniwan na lang ako basta ng asawa ko at wala na itong balak na uwian pa ako. Iritado pa niyang utos. Agad namang tumango si Bill at tulad ng utos niya ay binook din siya nito ng flight papunta sa Rome. Iritado pa siya lalo dahil kailangan niya pang dumaan sa Abu Dhabi at magstay ng mahigit 2 oras doon bago pa siya makasakay ulit ng eroplano papunta ng Rome. Saan siya nagsistay dito? Tanong niya agad paglapag ng eroplano nito sa International Airport ng Rome. Sa Monte, sir. She's renting an apartment there. Sagot agad ni Bill. Doon tayo dumiretso. Utos pa niya. Agad naman nang kumuha ng masasakyan nila si Bill para dalhin sila sa mismong eksaktong apartment building na tinutuluyan ni Savion. Hindi naman sila nabigo dahil saktong dating nila ay siyang labas naman ni Savion. Sasalubungin niya agad sana ito ngunit natigilan siya nang makita niya ang itsura nito. Mugtong-mugto ang mga mata ni Savion at namumula pa ang ilong at mga pisngi. Halatang galing sa mahabang pag-iyak. At sa kalagitnaan ng paglalakad nito, ay bigla na lamang itong napahinto at napaupo dahil hindi na nito mapigilan pa ang paghagulgol. May kung ano namang pumiga sa puso niya dahil nakaramdam siya ng kirot doon habang nakikita niya ang pag-iyak nito na para bang nasasaktan din siya dahil alam niyang yun ang dahilan ng pag-iyak nito. What was her reason again for coming here? Tanong niya kay Bill habang na kay Savion pa rin yung tingin niya. To escape from you, sir. Why do you think she's doing this? Tanong pa niya ulit. Dinig niya ang paghugot ng malalim na paghinga ni Bill bago nito sinagot ang tanong niya. Probably because she didn't want to get married, sir. But she said she loves me. Even the strongest and greatest love gets tired when constantly rejected, sir. But she still married me. Wala sa sariling sabi pa niya. That, I don't know what to say, sir. Yung asawa niyo lang po yung makakapagsabi kung anong sagot niya. Saad pa ni Bill. Natahimik naman na siya. Alam naman niyang paulit-ulit niyang nasaktan noon si Savion. Na sa 10 beses na minahal siya nito, ay 10 beses din niya itong tinaboy. Ngunit hindi yun dahil hindi niya ito mahal. Mahal niya si Savion. Mahal na mahal niya ang asawa niya. Sadyang hindi pa lang niya kayang sumugal noon sa pagmamahal dahil masyado pa silang bata noong nagsimula yon. Takot siya na kung mamahalin agad nila ang isa't isa, ay mabilis din yung matatapos. Nakalaunan ay mapagtanto din ni Savion na hindi siya ang para dito
na makakahanap pa ito ng iba ng masigit sa kanya. Subalit kung kailan naman handa na siyang manindigan sa pagmamahalan nila ni Savion at saka naman nangyari ang kinatatakutan niya. Umuwi na tayo, Belle. Sabi na lang niya. Sa kabilang banda, hindi naman alam ni Savion kung hanggang kailan niya matatagalan ang paglayo niya. Dahil simula nang umalis siya ay wala na siyang ginawa, kundi ang umiyak dahil namimiss na niya si Nox. Hindi ka pwedeng sumuko, Savion. Kaya mo to. Dapat kayanin mo para sa sarili mo. Patunayan mo na kaya mo siyang kalimutan. Na kung hindi ka naman niya kayang mahalin pabalik, edi wag na lang. Paalala pa niya sa kanyang sarili. Kaya naman kahit na hirap siya at may mga araw na gustong-gusto na niyang umuwi, dahil miss na niya si Nox, ay nagtiis pa rin siya. Lagi na lang niyang pinapaalala sa sarili na hindi naman niya mahal si Nox at dapat na niya itong kalimutan. Hindi naman siya nabigo dahil habang lumilipas ang mga araw, ay unti-unti na niyang natatanggap ang sitwasyon nilang dalawa ni Nox. At sa sobrang abala sa panibagong buhay na sinimulan niya simula nang dumating siya dito sa Rome, ay hindi na halos niya namalayan na 3 taon na pala ang nakalipas. Are you joining us tonight? Tanong sa kanya ni Elizabeth, isa sa mga kaibigang nakilala niya doon. I'm still thinking about it, Ellie. Sagot naman niya. Oh, come on, Savion. Just join us and stop being a killjoy, okay? You'll have fun with us, don't worry. Sabi naman ni Lauren, kaibigan niya rin. Natawa naman siya at magdadahilan palalo nang biglang tumunog ang cellphone niya. Video call yon galing kay Zola, isa sa kanyang mga kapatid. 3 taon na simula nang takasan niya ang naging kasal nilang dalawa ni Nox. At 3 taon na rin simula nung huling beses niyang nakita ang pamilya niya. Nakakausap naman niya ang mga kapatid niya, ngunit hanggang doon lang ang kaya niyang ibigay sa mga to. Hindi pa rin kasi siya handang makipagkita sa mga ito. Ate! Bungad agad ni Zola pagsagot niya sa video call. Napatawag ka? May nangyari ba? Wala, ate. Gusto ko lang sanang malaman kung kailan yung uwi mo. Bakit? Ikakasal na kasi ako eh. At gusto ko sana na kayong 5 na mga kapatid ko yung maging bridesmaids ko. You're getting married? Gulat niyang tanong. Yeah. Akala ko si Zella yung ikakasal. Well, akala ko rin eh. Pinilit ka ba ni Dad? No, it's my choice, ate. Paanong choice mo yan? I'm in love with Gideon, ate. Hindi ako pinilit nito. Mahal ko talaga yung fiancé ko. Sagot pa nito. Pakiramdam naman niya ay nabunutan siya ng malaking tinik sa dibdib. That's good to hear, Zola. I'm happy for you. Thank you, ate. So, kailan yung uwi mo para sa kasal? Kailan ba yung kasal? Wala pa kaming confirmed date pero December yun gaganapin. 2 months from now pa yun, ate. Okay, I'll check my schedule, okay? Alright, but please make sure to come, okay? I want us to be complete on my special day. Okay. Sagot niya kahit hindi naman siya sigurado kung makakauwi nga siya. 3 taon na rin ang nakalipas simula nang umalis siya. At ayaw naman niyang mauwi lang sa wala ang mga pinaghirapan niya para lang makalimutan ang dating pag-ibig. Ngunit ayaw niya rin namang mabigo ang kapatid niya. Lalo na't base sa narinig niya kung paano itong magkwento sa kanya, ay alam niyang masayang-masaya ito sa nangyayari sa buhay nito ngayon. Ayaw naman niyang siya pa yung maging dahilan kung bakit masisira ang pinakaimportanteng araw ng buhay nito. 3 taon na rin naman yung nakalipas, Savion. Okay na rin naman sigurong umuwi ka. Isa pa, pwede ko na rin namang gamitin yung pag-uwi ko para makapag-file ng annulment. Anya sa sarili. Tama, Savion. Umuwi ka para sa kasal ni Zola at sa annulment yun ni Nox. For sure naman hindi ka mahihirapan na mapapayag ang lalaking yun sa annulment. Kumbinsin niya pa sa sarili. Samantala, hindi mapigilan ni Nox na mapahilot sa sentido habang binabasa ang progress report na galing sa kumpanya ng pamilya nila Savion. Simula nang ikasal silang dalawa ni Savion, 3 taon na ang nakalipas ay siya na yung pinahawak ng father-in-law niya sa kumpanya ng mga ito. Bukod pa yon sa sariling kumpanya ng pamilya nila, na siya rin yung humahawak. How is she? Baling niya kay Bill. Hindi naman na kailangan pang magtanong ni Bill kung sino ang tinutukoy niya. Dahil sa nakalipas na 3 taon, ay araw-araw niyang tinatanong ang tungkol kay Savion. At ang makarinig naman ng kahit na maliit na balita tungkol sa asawa niya, ay sapat na para umayos ang buong maghapon niya sa trabaho. She was seen at the airport Thursday morning, sir. Balita naman sa kanya ni Bill. Mula sa kumpol ng mga papel na nasa harap niya,
ay agad naman siyang napaangat ng tingin kay Bill. Airport? Yes, sir. And according to her bodyguards, she boarded an aircraft flying back to Manila. Dagdag pa nito. Agad naman siyang kinabahan sa narinig. She's coming home? Yes, sir. And I think it's to attend her sister's wedding. Zola's wedding? Yes, sir. Natigilan siya at napaisip. Alam niya ang tungkol sa kasal na yon at nandun din siya nung mismong engagement party ni Zola at ng fiancé nito. Tinanong niya rin kung uuwi ba si Savion para dumalo sa araw ng kasal nito, ngunit wala itong maisagot sa kanya dahil hindi pa raw ito nagsasabi sa kanya. Dahil naman doon, ay nagdalawang isip siya kung pupunta pa ba siya sa kasal. Ngunit ngayon na nalaman niyang uuwi si Savion, ay wala na siyang dahilan pa para hindi pumunta. Send our RSVP to Zola, Bill. Utos pa niya. Noted, sir. Sagot nito bago magpaalam para bumalik na sa pwesto. Hindi naman niya mapigilan ang mapatulala sa hangin habang iniisip kung paano ang magiging pagtatagpo nilang mag-asawa. Ang mga salitang sasabihin niya kay Savion at kung paano niya ito pipigilan na makaalis ulit. Sir, your wife has arrived at Naiya. Balita agad sa kanya ni Belle kinabukasan. Tumango siya. Who will pick her up? Miss Avior is already seen at the arrival gate, sir. Sagot pa nito. I see. Sabihin mo sa mga tao natin to be more discreet. Avior is a soldier. She might sense them immediately. Paalala niya pa. I'll remind them, sir. Good. Thank you. And Bill, cancel all my meetings for the whole week. Noted, sir. Sagot pa ni Bill bago ito nagpaalam sa kanya. At kahit naman atat na siyang makita si Savion, ay pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili at naghintay hanggang sa araw ng kasal ng kapatid nito bago niya ito nilapitan. Takot siya na baka bigla na naman siya nitong layasan sa oras na maalarma sa balak niya. Nox, iho, I'm glad you came. Salubong sa kanya ng ama ni Savion pagdating niya sa simbahan. Gulat na napalingon naman sa kanya si Savion. At nang magtagpo ang kanilang mga tingin, ay agad tumalim ang titig nito sa kanya. Akala ko ba hindi ka napupunta? Sabi pa ng father-in-law niya. Hindi ko ho gagawin sa inyo yon. Pamilya ho tayo. Sagot naman niya habang nakatitig pa rin kay Savion. You're right. Anyway, Savion just got back. And I know you two have a lot to talk about. We really do, Dad. Sagot niya. Well, you two can talk now. Saad naman ito tsaka sila iniwan na. Kita naman niya ang pagkataranta ni Savion na gusto agad siya nitong takasan na naman. Let go of me, Nox. Mahinang singhal nito nang ipulupot niya ang braso niya sa bewang nito. No. Maikling sagot naman niya. Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan. At bakit hindi? Asawa kita. May karapatan ako sa'yo. Maghihiwalay na tayo. Magpa-file na ako ng annulment. Tinaasan niya ito ng kilay. That's not gonna happen, Savion. Hindi ka magpa-file ng annulment. Hindi tayo maghihiwalay. At lalong hindi ka na aalis. Anong sinasabi mo? You're not going anywhere anymore, Savion. Agad na napailing naman ito sa kanya. You don't get to decide for me, Nox. You don't have any rights. Oh, of course I have. I am your husband. Baka lang nakakalimutan mo. And that makes me have every right about and regarding you. Sagot pa niya. We were annulling. I told you we're not. And I will not sign those goddamn papers, huh? You have to sign those, Nox. Pilit pa nito sa kanya. Para saan? Para maging malaya na tayong dalawa at maipagpatuloy yung mga buhay natin na wala yung isa't isa. Mariin pa nitong sagot. Hindi naman niya maiwasan na mapabilib na kahit nagbabangayan na sila, ay wala pa rin nakakapansin sa kanilang dalawa. It's not going to happen. And you will never leave again. I will not let you. You can't do that to me, Nox. You know, I can. I'm your husband, Savion. Ulit pa niya. I have to go to Rome. My life is there. No. Your life is here. Giit pa niya. My boyfriend is waiting for me to come back there, Nox. Galit na sigaw pa nito sa kanya. You can't use that to me, Savion. Your words can't fool me. Nagsasabi ako ng totoo. Liar. I had you followed, Savion. I hired bodyguards to watch you every single day. In everything you do. Napaawang naman yung bibig ni Savion dahil sa gulat. You did what? Tumikim siya at sinamaan ito ng tingin. Nakala mo talaga hayaan kitang umalis na hindi ko alam kung nasan ka? At sino yung mga kasama mo? Why would you even do that, Nox? Why do you think, ha?
You're my wife, Savion. My wife who abandoned me on our supposed to be first night as husband and wife. Sumbat pa niya. Pakiramdam niya ay ngayon niya lang maipapalabas lahat ng sama ng loob at sakit na nararamdaman niya sa loob ng 3 taon. You left me, Savion. Dagdag pa niya. Sa kabilang banda naman ay hindi makapaniwala si Savion sa mga narinig niya mula kay Nox. Gusto niyang away-awayin ito habang sinasampal, ngunit hindi naman niya yun magagawa, lalo na't nasa kalagitnaan na sila ng kasal ng kapatid niya. Stop being dramatic, Nox. Para namang hindi ka nakinabang sa kasal natin. Sumbat pa niya dito. Anong papakinabangan ko kung umalis ka? Sagot naman nito na para bang maiba itong ibig sabihin sa mga salita nito. Huwag ka nang magmaang-maangan, Nox. Alam kong nakuha mo pagkatapos ng kasal natin. What are you talking about? Kunot noong tanong pa naman ito sa kanya na para bang wala itong alam sa mga sinasabi niya. I heard you and Dad talking. I heard how my dad begged and bargained with you just so you would marry me. Saad pa niya kay Nox. Napahugot ito ng malalim na hininga. Yan ang dahilan mo kaya mo ako iniwan? Sapat na ang dahilan na yun para umalis ako, Nox. Hindi ako ganun katanga para magstay sa isang sitwasyon na ayaw naman sa akin. Sagot pa niya. Did you hear everything we talk about? I've heard enough to hear everything, Nox. No, you didn't. You should have stayed to hear everything we have talked about, Savion. Siya naman yung umiling. I don't need to. You should have stayed, Savion. Para saan pa, ha? Kastigo niya. Para narinig mo kung paano kong na-reject yung offer ng papa mo. How I asked him for your hand instead because I am in love with you. Savion, I married you because I love you, not because I wanted a piece of your family's wealth. Sagot pa nito sa kanya. Gusto naman niyang mainis sa sarili niya dahil bigla na lamang siyang nanginig sa narinig niya na para bang wala lang yung 3 taon na tiniis at pinaghirapan niya para traidorin siya ng sarili niya. Nang ganun-ganun na lang. Liar! I know you're lying! Nauutal niyang sagot. Why would I lie about my feelings, huh? Kastigo pa nito sa kanya. And how would I know na hindi ka nga nagsisinungaling ngayon, ha? Balik naman niya. I'm not lying. Mahal kita, Savion. Since when? Isa natatandaan ko wala ka namang ibang ginawa kundi itaboy at tanggihan ako eh. Ginawa ko lang yun dahil masyado pa tayong mga bata, Savion. Napairap siya. So porket mga bata pa wala na agad karapatan na magmahal? Hindi yan yung sinasabi ko. Eh ano pala? Masyado pa tayong bata, Savion. Paano kung nagmahalan agad tayo tapos na-realize mo kalaunan na hindi naman pala ako yung gusto mong makasama habang buhay? Hindi lahat ng nagmamahalan magkakatuluyan hanggang sa huli, Nox. Eh ano kung maghiwalay tayo kalaunan? Ikakasama ba yun ng loob mo, ha? Oo! Hindi ko matatanggap na hindi tayo ang hanggang sa huli. Na kung hindi din naman ikaw, eh bakit pinamahal ka pa sa akin? Sagot pa nito. Hindi naman niya alam kung ano yung magiging reaksyon niya. Kung matatawa ba siya o maiinis. Ganun pa man, ayaw na niyang pansinin pa ang mga sinasabi nito. Alam naman niya na kaya lang naman ganun ang asta ni Nox ay dahil pwedeng mawalan ito ng karapatan sa kumpanya ng pamilya nila sa oras na ma-annulled yung kasal nilang dalawa. Dahil ayon kay Avior ay hindi pa rin formal na ibinibigay kay Nox ang pinangako na talks nito ng daddy niya dahil kulang ang pirma niya sa mga dokumentong kailangan sa pag-transfer. Hindi naman siya papayag na matuloy yun, kaya kahit ano pa ang gawin ngayon ni Nox ay wala na siyang pakialam. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo, Nox. Ayoko na sa'yo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, magpa-file ako ng annulment. Sabi na lamang niya. Agad naman na dumilim ang tingin nito sa kanya. Hindi ako papayag, Savion. Hindi tayo maghihiwalay. Napailing naman siya. Eh di bahala ka. Tignan natin kung saan yung kaya mo. Huwag mo akong hamunin, Savion. 3 taon na akong nagtitimpi sa'yo. Hindi ako natatakot sa mga banta mo, Nox. Wala ka na para sa akin ngayon. Nakalimutan na kita. Kaya wala ka ng epekto pa sa akin. Eh di sige, tignan natin. Sagot pa nito. At mula sa bewang niya, ay pinadulas nito ang kamay nito sa kanya at hinawakan niyo ng napakahigpit. Saan tayo pupunta? Uuwi na tayo. Uuwi? Nox, hindi ako pwedeng umalis. Kasal to ng kapatid ko. Magpapaalam tayo. Siguradong papayag si Zola. No, hindi siya papayag. Tutol naman niya. Ngunit tila dahil 3 taon na ang nakalipas ay nakalimutan niyang botong-boto nga pala ang kapatid niya kay Nox. Na nang magpaalam ito kay Zola na hindi na nila matatapos pa ang kasal nito dahil kailangan na nilang umuwi,
ay pumayag agad ito. Sure kuya, basta siguraduhin mo na hindi na ulit aalis yung babae na yan ha. Nakangisi pang sabi ni Zola. Zola? Saway naman agad niya dito, pero nginitian lang siya ng kapatid. Sinubukan niya pang kumawala kay Nox ngunit hindi niya magawa dahil sa higpit ng hawak nito sa kamay niya. Huwag kang mag-alala Zola, hindi ko na talaga papaalisin pa yung ate mo. Ikukulong ko na siya sa tabi ko. Sagot naman ni Nox. Tinapik-tapik naman ni Zola ang balikat nito na para bang chinicheer pa nito si Nox. Good luck kuya. Isang malupit na gabi lang yung kailangan yan para hindi na umalis ulit si ate. Sabi pa nito, Zola! I will take note of that, thank you. Nakangisi pang sagot ni Nox na para bang tuwang-tuwa ito na kamping-kampi ang kapatid niya dito. Samantala, hindi naman mapigilan ni Nox ang mapangiti habang sumusulyap sa nakasimangot na si Savion sa passenger seat ng sasakyan niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na sa wakas ay maiuuwi niya na ito. Mag-order ako ng dinner natin. Anong gusto mo? Tanong niya. Wala. Hindi tayo nakapag-dinner, Savion, at hindi pwede na hindi ka kumain bago matulog. Wala nga akong gustong kainin, wala akong gana. Hindi pwede yan. Alam niyang nagre-rebelde lang ito kaya ayaw kumain. Oh, ano naman yung gagawin mo? Pipilitin mo ko? Hamon pa nito sa kanya. Kung kailangan, oo. Mas gugustuhin ko nang mainis ka sa akin dahil pinipilit kita, kesa naman magutom ka at magkasakit. Magkasakit naman agad? Ang OA mo din, no? Say whatever you want to say, Savion. I will still feed you. Sagot niya pa ulit. Agad naman siyang lumiko nang may madaanan silang restaurant na alam niyang gusto ni Savion. Nag-order lang siya saglit ng take-out na pagkain at habang naghihintay siya sa order niya, ay panay ang lingon niya sa sasakyan niya na nakapark sa tapat lang din ng restaurant. Takot na takasan siya ulit ni Savion habang nasa loob siya. Nang maibigay naman na ang order niya ay madali siyang bumalik sa kotse niya. Ito na muna yung kainin mo habang nasa biyahe tayo. Anya sabay abot ng sandwich kay Savion. Hindi naman yun inabot ni Savion imbis ay tinitigan lang. Tinaasan naman niya ito ng kilay. Kukunin mo or susubuan kita. Banta niya kaya mabilis yung kinuha ni Savion. Tahimik itong kumain sa tabi niya habang siya naman ay tutok lang sa pagdadrive. Hindi mo malang ba ako bibigyan? Tanong pa niya. Hindi ka ba namili ng para sa'yo? I can't eat while driving, Savion. Subuan mo na lang ako. Sagot naman niya. Ngunit imbis na gawin ang sinabi niya, ay inabot lang nito sa kanya ang sandwich nito. Ayan, kumagat ka na lang. Subuan mo ako, hindi ko pwedeng bitawan yung steering wheel. Bakit hindi? Wala naman tayo sa expressway at isang kamay lang naman yung gagamitin mo. Delikado ang ganon, Savion. Sige na, subuan mo na ako. Pilit pa niya. Napahugot naman ito ng malalim na hininga at saka masama ang loob na inilapit ang sandwich sa bibig niya. Na, kumain ka na. Utos pa sa kanya nito. Nakangiting sinunod naman niya ang sinabi nito. Masaya na siya kahit na ganun lang at masama pa ang loob ni Savion. Matagal niya rin kasing pinangarap na magawa nila ang ganoong bagay. Nang makarating sila sa penthouse niya ay agad din niyang inayos ang pagkain nila habang naiwan naman si Savion sa salas niya. Kain na tayo. Busog pa ako. Sandwich lang yung kinain mo, Savion. Magugutom ka rin agad yan mamaya, sabi naman niya. Huwag nang matigas ang ulo, Savion. Seryoso ko sa sinabi ko kanina. Ako mismo ang magpapakain sa'yo kung hindi ka magkukusa para sa sarili mo. Banta niya nang hindi pa rin ito kumilos. You're controlling now, ha? Sabi naman ito sa kanya. Because you're being stubborn, Savion. You're not my father to order me around. Irap pa nito sa kanya. I'm really not because I am your husband, Savion. Gusto niyang maalala nito kung sino siya sa buhay nito. Na hindi na lang siyang kung sino lang na mag-asawa na sila. Di enjoyin mo lang yung pagiging husband ko dahil sisiguraduhin kong hindi na magtatagal yung titulo mo na yan. Hindi naman niya pinansin ang sinabi nito. Imbis ay inasikaso niya na lang ang pagkain nito. Tama na ba yan or dadagdagan ko pa? Tanong niya nang lagyan niya ng kanin ang pinggan nito. Ang dami niyan. Konti lang yan, Savion. Kaya pala ang payat mo eh. Hindi ka kumakain ng maayos. Huwag mong pakialaman yung katawan ko ha. I should. I am your husband. Feel na feel talaga. Dapat lang naman. Kahit sino, sigurado akong ganun din yung sasabihin dahil asawa nilang mahal nila. Ang corny mo. Akala mo naman maniniwala ako sa'yo. Hindi naman kita pipilitin, Savion. Pero sisiguraduhin ko na maniniwala ka rin sa akin. Asa ka naman. Naka-move on na ako sa'yo, Nox.
Hindi na kita mahal kaya wala kang mapapala sa akin. Di, paiibigin ulit kita. Gagawin ko ang lahat para mahalin mo ako ulit. Pangako niya. Hindi naman ito umimik na para bang wala itong narinig. Hindi naman na niya pinilit pa, tinayaan na lang itong kumain. At nang matapos na sila, ay siya na rin ang nag-asikaso ng mga pinagkainan nila. Our room is in the corner. Mauna ka na doon para makapaglinis ka na ng katawan. Sabi niya dahil nakatulala lang ito sa dining table nila. Hindi mo talaga ako pa uuwiin ano? Dito ka natitira, Savion. Hindi ito ang bahay ko kaya bakit ako dito titira? Bahay natin to bilang mag-asawa. Kaya dito ka nakatira. Sagot niya. Napahugot naman ito ng malalim ng hininga, tsaka pagod na tumitig sa kanya. Hindi ako umuwi para makipaglaro ng bahay-bahayan sa'yo, Nox. Kaya pwede ba? Huwag kang umasa dyan dahil wala ka namang mapapala. Sino bang nagsabi sa'yo na naglalaro lang tayo? Kasal tayo, Savion, mag-asawa. Kaya kung ano man yung gustuhin natin gawin dito ngayon, ay pwedeng-pwede. Walang manghuhusga sa atin. At sino naman yung may sabi sa'yo na may gusto akong gawin dito kasama ka ha? Kung hindi mo nga lang ako kinulong dito ay baka nakabalik na ako sa Rome eh. You belong here, Savion. I belong to where I feel safe and happy, Nox. And clearly, this is not that place. I don't feel safe and happy here. Not even at ease. Sigaw niya dito. Hindi naman niya alam kung ano ang isasagot niya doon kaya tumahimik na lang siya. Ngunit ganun pa man, wala siyang balak na sumuko. Masyado nang matagal ang hinintay niya para sumuko lang din sa huli. Sa kabilang banda naman ay kulang na lang na ibalibag ni Savion ang lahat ng gamit na makikita niya sa loob ng penthouse ni Nox para lang makumbinsi ito na paalisin na siya. Ngunit kahit yata sunugin pa niya ang penthouse nito ay hindi yun mangyayari. Baka bilhan pa siya nito ng bagong bahay para lang hindi na siya umalis. Anong isusuot ko? Nasa bahay nila daddy yung gamit ko. Meron kang damit dito. Nasa walk-in closet. Tignan mo na lang. Sagot naman ni Nox. Natigilan naman siya. Paanong meron? Nagpabili ako. Alam ko na uuwi ka na kaya nagpahanda ako ng mga gamit mo. Sagot pa nito. Masasayang lang yung mga yon. Bakit naman masasayang? Para naman sa'yo mga yon. Walang gagamit na mga yon pag alis ko. Hindi ka naman naaalis. Dito ka na, Savion. Hindi na ako papayag na aalis ka ulit. Sinabi nga, hindi naman na niya natapos pa ang sasabihin niya nang tawirin ni Nox ang pagitan nila. At bigla na lamang siyang sunggaban ng halik nito. Para naman siyang nakuryente nang maglapat ang kanilang mga labi na hindi agad siya nakapag-react. At nang makabawi naman siya ay tila may sariling utak na ang katawan niya dahil kusa na itong kumikilos at taliwas pa yon sa sinisigaw ng utak niya. I miss you. Sabi pa nito sa kanya pagkatapos ng halik. Hindi mo dapat ginawa yon. Bakit hindi? Mag-asawa tayo, Savion. Lahat ng gagawin natin ay hindi mali. Katwiran naman ito sa kanya habang mahigpit pa ring nakapulupot sa bewang niya ang braso nito. Hindi na rin siya nito binigyan pa ng pagkakataon na makapagreklamo dahil siniil na naman siya nito ng mapusok na halik. At tulad ng kanina, ay tinraidor na naman siya ng sarili niya dahil sa bawat hagod ng labi ni Nox sa kanya ay ginagantihan niya. Hindi ka na makakaalis, Savion. Dito ka lang. Sa akin ka lang. Bulong pa ulit ni Nox at walang pasabi siyang binuhat at inilapag sa kama nito. Hindi na rin ito nag-aksaya pa ng oras dahil mabilis nitong naalis lahat ng suot niya bago pa man niya yon mamalayan. Anong gagawin mo? Consummating our marriage. Sagot nito kasabay ng pagpasok ng pagkalalaki nito sa kanya. Napadaing naman agad siya sa sakit na naramdaman niya. Nox, masakit! Tiisin mo. Sa umpisa lang naman yan eh. Masakit nga! Sinampal niya na ito. Ngunit imbis na tumigil ay hinuli lang nito ang dalawa niyang kamay at saka inilagay sa ibabaw ng ulo niya habang panay pa rin ang galaw nito. Tulad naman ng sinabi nito ay unti-unti nang nawala ang sakit na nararamdaman niya dahil napalitan na yon ng magandang pakiramdam. At kalaunan nga ay tuluyan na talaga siyang nawala sa sarili niya. Wala na siyang ibang nagawa kundi ang mapadaing na lang ng paulit-ulit hanggang sa matapos sila. Sa pagod naman ay hindi na niya namalayan pa na nakatulog na pala siya. Nagising na lang siya ilang oras ang nakalipas. May suot na siyang damit at mahigpit nang nakayakap mula sa likod niya ang mahimbing pang natutulog na si Nox. Saan ka pupunta? Tanong agad sa kanya ni Nox nang aalisin sana niya ang braso nito sa kanya. Babangon na. Maaga pa, matulog ka pa. Sagot pa nito. Magrereklamo sana siya ngunit nang magawi ang tingin niya sa bintana ng silid nito
at makitang madilim pa nga, ay tumahimik na lang siya. May masakit ba sa'yo? Paus na bulong sa kanya ni Nox nang hindi na siya umimik. Akala ko ba matutulog pa ako? Paano ko makakatulog niyan kung kinakausap mo ko? Balik tanong niya. Gusto ko lang naman malaman, Savion. Tapos ano, may magagawa ka ba? Iritadong tanong niya. Siniksik naman ito lalo ang mukha nito sa leeg niya at saka siya pinataka ng halik doon. Meron. Bulong pa nito sa kanya pagkatapos. Agad siyang nakaramdam ng kilabot nang maramdaman ang mainit na hininga nito sa likod ng tenga niya nang nagsalita ito. Hindi naman siya nakaimik. Ayaw na niyang patulan pa ito, lalo na't alam niyang pwedeng sa iba na naman mapunta ang usapan na yon. Ano? Saan yung masakit? Pilit pa nito sa kanya. Wala! Sagot niya at saka ito tinulak palayo sa kanya. Mabilis din siyang bumangon pagkatapos noon. Saan ka pupunta? Magsi-CR. Sagot niya at saka mabilis siyang lumakad papunta sa CR sa loob ng silid nito. Nag-lock din siya agad-agad sa loob noon. Ang gaga mo, Savion. Unang gabi pa lang na magkasama kayo, may nangyari na agad. Ni hindi mo man lang pinigilan yung sarili mo. Singhal niya pa sa kanyang sarili. Pakiramdam niya ay nasayang lang ang 3 taon na paghihirap at pagtitiis niya sa ibang bansa para lang bumalik ulit kay Nox. Tandaan mo, hindi ka niya mahal. Sinasabi niya lang na mahal ka niya dahil hindi niya pa nakukuha yung stocks na pinangako sa kanya ng daddy mo. At eto, siguradong may iba pa siyang balak para hindi ka makaalis ulit. Anya pa. Nakaramdam naman siya ng takot nang mapagtanto niyang pwedeng may balak si Nox na buntisin siya para hindi na siya makaalis pa. Savion! Napatalo naman siya sa gulat nang bigla na lamang kalampagin ni Nox ang pintuan ng CR. Savion, sumagot ka! Sisirain ko na to! Sigaw pa nito. Mabilis naman siyang lumapit sa pinto at binuksan yun. Anong problema? Singhal niya kay Nox. Kanina ka pa dyan. Kakapasok ko lang, Nox. 10 minutes ka na dyan sa loob, Savion. Tiimbagang nasagot naman nito. Ano naman kung 10 minutes na? May problema ba doon, ha? Oo, akala ko na paano ka na dyan sa loob. I'm good. Nothing bad happened to me. Sagot niya tsaka ito nalampasan. God, you're paranoid. Dahil madilim pa nga sa labas ay matutulog na muna siya. Sa umaga na lang sa ulit makikipagbangayan kay Nox. Samantala, hindi naman mawala-wala sa labi ni Nox ang ngiti. Habang pinagmamasdan niya ang nahihimbing na si Savion. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala na sa wakas ay kasama na niya ito. Nakatabi na niya ito ngayon sa pagtulog. I love you, Savion. Bulong niya dito kahit alam naman niyang hindi naman siya nito maririnig. Kinabukasan ay nauna na siyang nagising kay Savion at imbis na hintayin pa itong magising ay bumangon na siya para maghanda ng agahan nila. Sinigurado pa niya na gusto nitong pagkain ang lulutuin niya para hindi ito tumanggi. Saktong tapos naman na siya sa pagluluto nang lumabas ito ng silid niya. Breakfast? Aya niya. Hindi naman ito umimik pero dumiretso sa dining table nila. Wala rin itong sinabi nang ipaghain niya ito. Kahit pa nang damihan niya ang sandok ng kanin sa plato nito. May problema ba tayo? Hindi niya maiwasang itanong. Wala, may iniisip lang ako. At ano naman yon? Saglit naman siya nitong tinitigan bago umiling. Kailangan kong bumili ng pills or magpa-inject ng contraceptive. Para saan? Para saan ba sa tingin mo? Balik tanong nito sa kanya. Hindi mo kailangan ng ganun. Ayokong mabuntis. Bakit? Nasa tamang edad naman na tayo para magkaanak. Saad niya. Umiling ito. I told you, I'm filing for annulment. And I told you as well that I won't be signing that. Nox naman, hindi mo naman ako mahal, diba? Kaya bakit ayaw mo pa akong pakawalan? Napakunot noon naman siya. Hindi mo ba narinig yung mga sinabi ko kahapon? Mahal kita, Savion. Mahal kita dati pa. Nung mga bata pa tayo. Na kaya lang ako tumatanggi sa'yo noon ay dahil masyado pa tayong bata. Stop giving that reason, Nox. Totoo naman yun kasi, Savion. Paano kung noon pa lang hinayaan ko na yung sarili ko na mabaliw sa'yo? Tapos bigla ka nalang makakahanap ng iba at iwan mo ko. Ano na lang yung mangyayari sa akin? Bakit mo naman iisipin ng ganyan, ha? Kung talagang mahal mo ko, hindi ka na mag-iisip pa ng ganon. Mamahalin mo lang ako kahit hindi mo alam kung ano man yung pwedeng mangyari sa hinaharap. I cannot risk you, Savion. Mababaliw ako kung mawawala ka sa akin ng ganun lang. Tiimbagang niyang sagot. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Kahit kailan, hindi ako maniniwala sa'yo. Sagot naman ito. Napahugot naman siya ng malalim na hininga. Ayaw niyang makipag-away sa asawa niya, ngunit hindi naman niya kayang hayaan na lang na ayawan siya nito. Ano bang kailangan kong gawin para maniwala ka?
para tanggapin mo ko at ang pagmamahal ko sa'yo. Pakawalan mo ako. Doon lang ako maniniwala sa'yo. Hindi yun kasali, Savion. Hindi ko yun gagawin kahit ano man yung mangyari. Kahit kamuhian mo pa ako. Sagot niya. Di hindi mo talaga ako mahal. Savion. Tawag niya pero inirapan lang siya nito. Ayoko na makipagtalo sa'yo, Nox. Paulit-ulit lang naman yung mga nangyayari. Paulit-ulit lang yung senaryo. Saan pa nito? Dahil ayaw mo akong pakinggan. Kasalanan ko pa talaga ngayon. Hindi naman yun yung ibig kong sabihin. Ano nga? Humugot ulit siya ng malalim na hininga. Please, ayoko mag-away tayo. Kababalik mo lang. Gusto kong ayusin yung relasyon natin. Gusto ko na maging normal na mag-asawa tayo tulad ng iba. Ayoko niyan. Saad naman agad nito. Wala naman na siyang nagawa kundi ang mapailing at manahimik na lang. Hinayaan niya na lang na muna ito sa kung ano ang gusto nito habang nag-iisip siya ng pwede niyang gawin para maniwala ito sa kanya. At habang hinihintay niya na matauhan ito, ay panay siyang nakasunod kung saan ito magpunta. Hindi niya hinahayaan na umalis ito ng mag-isa lang. Pinakuha ko na yung gamit mo sa bahay ng parents mo. Dadalhin niyo ni Belle dito bukas. Anya nang makauwi sila kinagabihan galing sa mall. Hindi ka na sana nag-abala. Maliit na bagay lang naman yun. Okay, ikaw ang bahala. Sagot nito tsaka dumiretso sa silid nila para maglinis na ng katawan. Habang siya naman ay sa kusina dumiretso para maghanda ng dinner nilang dalawa. Ganon ang naging setup nila sa mga sumunod pa na mga araw. At habang lumilipas ang mga araw, ay mas lalo pa siyang pinipressure ni Savio na pirmahan na ang na-file nitong annulment nila na hindi naman niya pinapansin. Imbes ay nag-contest pa siya laban doon. Sa kabilang banda naman ay wala namang maisip pa si Savio na pwede niyang gawin na dahilan para makumbinsi si Nox na pumayag sa annulment nila. Dahil sa tuwing babanggitin niya yon ay lagi itong naghahanap ng paraan para makaiwas doon. Avior, malapit nang matapos yung bakasyon ko pero ayaw pa rin niyang pumayag sa annulment. Nag-contest pa nga siya eh. Stress niyang sumbong sa kapatid nang tawagan siya nito. Ano ba kasi yung reason na nilagay mo sa annulment? Hindi na kami nagkakaintindihan. Bakit kasi yun? Bakit hindi unconsummated marriage yung nilagay mo? Hindi naman yata pwede yun. Bakit hindi? Pwede naman kayo... May nangyari na sa inyo? Sigaw nito. Mabilis naman niyang hininaan ang volume ng cellphone niya. Huwag ka naman maingay. May nangyari sa inyo? Tanong pa nito. Hindi man lang pinansin ang sinabi niya. Dahan-dahan naman siyang tumango. Kailan pa yan? Nung inuwi niya ako dito. Nung inuwi ka? Nung unang gabi mo pa lang dyan? Oo. Grabe ate, ang rupok mo naman. Napanguso naman siya. Avior naman namumroblema na nga ako kung paano ko siya makukonvince na pumayag na lang sa annulment namin Paano mo naman kasi siya mapapapayag kung nagpatikim ka na? Malamang hindi ka na talaga makakawala dyan. Tandaan mo, 3 taon ding naghintayan sa'yo. Avior, wag mo na nga akong asarin kasi. Hindi yun pang-aasar no, warning yun. Gumamit lang ba kayo ng kondom? Umiling naman siya. Hindi, nakapills ka. Umiling ulit siya. Hindi! Ay naku! Tumango siya. At 3 days na akong delayed sa period ko. Ate, bakit hindi ka naman nag-iingat? Kasi hindi ko naman kasi alam na mangyayari yun. Tapos hindi pa ako makakuha ng timing para bumili ng pills dahil panay siyang nakabuntot sa akin. Paliwanag niya. Nag-test ka na ba? Hindi nga ako makabili, diba? Kasi lagi siyang nakasunod sa akin. Ako na yung bibili. Dadalhin ko dyan bukas na bukas din. Anong gagawin ko kung positive? Di maghanda ka na. Dahil siguradong lalo kang hindi pa kakawalan ni Nox kapag nalaman niyang magkakaanak na kayo. Saktong pasok naman ni Nox sa kwarto nila kaya narinig nito ang sinabi ng kapatid niya. Napatay naman niya ang tawag dahil sa gulat at pagkataranta. What is that? Tanong pa agad nito. Nothing. I heard what Avior said, Savion. Magkakaanak na tayo? Buntis ka ba? Hindi. Bakit naman ako mabubuntis? Mariin na tinitigan naman siya nito. We did that more than once already, Savion. Sa ilang beses na nating nagawa yun, ay may possibility talaga na mabuntis ka na. Imposible naman yun na mangyari kaagad. Mag-test ka. Ha? Let's take a pregnancy test. Nito. Hindi naman kailangan, no? Sigurado ko na... Hindi na niya natapos pa ang sasabihin niya nang talikuran na siya nito at lumabas ng silid nila. Pagbalik naman nito ilang minutong nakalipas ay may dala na itong 10 box ng iba't ibang brand ng pregnancy test kits. Ang dami naman ito. Take them all. Ayos na yung isa lang, Nox. Ang dami-dami nito.
Take them all, Savion. Mas magandang sigurado. Giit naman ito. Wala naman na siyang nagawa kundi ang gawin na lang ang sinabi nito. Ginamit niya lahat ng binili nitong test kits. At habang naghihintay siya ng resulta noon, pakiramdam niya ay tinatambol ng malakas ang dibdib niya sa lakas ng tibok noon. Okay na? Inip na tanong naman ni Nox. Umiling siya. Kakatapos ko lang lagyan lahat. Patingin. Mamaya na, wala pa yan. Pigil naman niya ngunit hindi naman ito nakinig. Agad naman itong natigilan nang makita ang resulta ng isa sa mga test kits na ginamit niya. Tapos ay bigla na lamang itong lumuhod sa harap niya at niyakap siya. Nox, thank you, Savion. Thank you. Sunod-sunod na sabi nito at umiiyak pa. Hindi naman niya maintindihan ang sinasabi nito hanggang sa makita na niya ang dahilan ng iniiyak nito ngayon. Positive. Buntis ako. Anya at natutop ang bibig niya. Samantala, wala nang mas isasaya pa ang nararamdaman ni Nox sa biyayang natanggap nilang dalawa ni Savion. Pakiramdam niya ay panaginip lang ang lahat at kung ganun man ang sitwasyon ay ayaw na niyang magising pa. Let's get you checked. Anya agad kay Savion nang makarecover na siya sa gulat at excitement. Ha? Hindi ba't masyado pang maaga para dyan? No. Mas maaga, mas maganda. Pero no bots, please. Para sa inyo ni baby ang pagpapacheck up. Kaya tara na. Wala naman na itong nagawa kundi ang sumunod sa sinasabi niya. Hinintay niya lang ito na makapagbihis. Pagkatapos ay umalis na rin agad sila papunta sa ospital. At doon nga ay nakumpirma nila na buntis nga si Savion. 8 weeks na itong buntis. Thank you. Bulong niya kay Savion nang makalabas na sila sa ospital. Para saan? Dahil sa kanya. Sagot niya sabay haplos sa impis pa nitong tiyan. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, Nox. Ginawa natin siyang dalawa. Alam ko, pero sa ating dalawa, alam ko na ikaw yung may malaking role sa pagbuo ng anak natin. Alam ko na ikaw yung higit na magsasakripisyo sa ating dalawa. Sagot niya. Hindi naman na ito sumagot at tumango na lang. May gusto ka bang kainin? Tanong naman niya. Wala naman. Tumango siya. Sabihin mo lang agad kung may gusto kang kainin. Bibilhin ko kaagad. Okay. Sagot nito tsaka umiwas ng tingin sa kanya. Napahugot naman siya ng malalim na hininga. Alam niyang may parte kay Savion na hindi ito masaya, lalo na't hindi nito inaasahan ang pagbubuntis. Ni hindi nito magagawa ang mga plano nito ngayon na nagdadalang tao na ito. Ngunit sisiguraduhin niyang mababago pa rin niya ang isip nito, na makukumbinsi pa rin niya ito na manatili sa kanya. We should tell our family about our baby. Sabi niya pagkalipas ng ilang minutong katahimikan. Kailan? May hinahong tanong naman ito. Ikaw, kailan ba yung gusto mo? Nagkibit balikat naman ito. Ikaw nang bahala. Ayos lang naman sa akin kahit kailan. Okay, magpapaset ako bukas ng gabi. Dinner na lang para maka-attend ang lahat. Sagot niya. Sige, maikling sagot din naman ni Savion. Yun ang ginawa niya pagka-uwi nila sa penthouse. Tinawagan niya agad si Bill at inutusan itong magpa-reserve ng dinner sa favorite restaurant ni Savion para sa buong pamilya nila. Everything is set, sir. Balita pa nito sa kanya. Good, thank you, Bill. No problem, sir. Sagot nito bago putulin ang linya ng tawag nila. At excited man ay may kaba pa rin siyang nararamdaman, lalo na't hindi niya alam kung ano yung magiging reaksyon ng pamilya nilang dalawa ni Savion. Wala naman kasing alam pa ang mga ito sa tunay na estado ng relasyon nilang dalawa. Ang alam lang ng mga ito ay pinipilit pa niyang ayusin ang pagsasama nila habang gustong-gusto namang kumawala doon ni Savion. Iho, ano bang meron at nagpa-dinner pa kayo ngayon? Tanong ng mommy niya bago pa man magsimula ang kainan. Napangiti naman siya at inabot ang kamay ni Savion. We just have an announcement to make. Sagot niya. Let me guess, nagkabalikan na kayo, no? Nakangising tanong naman ng kapatid ni Savion na si Zola. Well, yeah, but that's not what we want to announce. Sagot niya ulit. Ano yon kung ganon, iho? Ang daddy naman ni Savion ang nagtanong. Napangiti siya lalo. Savion is pregnant. We are already expecting our first child. Kitang-kita nila kung paanong mula sa gulat ay napalitan agad ng excitement at kaligayahan ang mukha ng pamilya nila. Tuwang-tuwa pa ang mga ito para sa kanilang dalawa ni Savion. Nagpasalamat pa ang daddy nito dahil dalawa na ang magiging apo nito. Subalit sa lahat, tanging ang emosyon lang ni Savion ang pinaka-importante para sa kanya. Masaya siya na makita itong masaya para sa paparating nilang anak. Ang makita itong ganon ay magbibigay ng pag-asa para sa kanya na maayos pa sila. Nababalik din ito sa kanya at konting panahon na lang ang kailangan niyang hintayin.
Sa ngayon ay gagawin pa rin niya ang lahat para alagaan ang mag-ina niya. Gagawin niya ang lahat para maging maayos, magaan at ligtas ang pagbubuntis ni Savion. Kahit palagi siyang tinatarayan at sinusungitan ni Savion. At kahit minsan ay muntik na siyang palayasin nito sa mismong penthouse niya, dahil lang sa hindi nito gusto ang amoy ng shower gel niya, ay hindi pa rin siya nagreklamo. Nagpalit na lang siya ng shower gel sa amoy na gusto nito. At binilhan na rin ito ng dessert na gusto nito para hindi na ito magalit pa sa kanya at papasukin na siya sa penthouse nila. Sa kabilang banda, hindi naman maitatanggi ni Savion na unti-unti nang lumalambot ang loob niya kay Nox dahil sa mga ginagawa nito para sa kanilang dalawa ng anak nila. At kahit wala man sa plano niya ang mga nangyayari, ay wala naman siyang pinagsisisihan sa mga yon. Tanggap na niya na hindi na talaga siya makakabalik pa sa Rome at kailangan na niyang panindigan pa ang buhay at responsibilidad na meron siya ngayon bilang ina. Gusto ko ng ganito, anya kay Nox sabay pakita ng pagkaing nakita niya sa internet. Gusto mo ng pasta? Oo, ipagluto mo ko. Utos pa niya. Alam naman na niyang pwedeng mag-order na lang sila. Pero mas ginaganahan siya tuwing naiisip niyang si Nox ang magluluto noon para sa kanya. Gusto kong ikaw yung magluto. Kaya mo ba? Dagdag niya pa. Kaya ko. Ako nang bahala. Sagot naman agad nito. Tumango naman siya. Okay, thank you. Sige, doon ka na muna sa sala habang nagluluto ako. Utos naman ito sa kanya. Agad siyang umiling. Gusto kong manood habang nagluluto ka. Alangan naman na napatingin sa kanya si Nox. Sigurado ka? Di ba't ayaw mo ng amoy ng bawang? Huwag mo nalang lagyan ng bawang yan. Gusto kong panoorin ka. Sagot pa niya. Wala naman na itong nagawa kundi ang pagbigyan na lang ang gusto ng kanyang asawa. At habang pinapanood naman niya itong magluto, ay hindi niya maiwasan na magbalik tanaw sa mga nangyari sa nakaraan nila. Sa kung paano siya naghabol dito noon, at kung paanong sa tuwing aamin siya ng nararamdaman niya dito, ay lagi din siyang tinatanggihan ng lalaki. Akala niya noon ay hindi na mangyayari pa ang pangarap niyang maikasal at maging asawa si Nox. Subalit kahit nangyari na yon, ay hindi naman siya naging masaya. Nox, tawag niya sa kalagitnaan ng katahimikan nilang dalawa. May gusto ka pa bang iba? Tumango siya. Gusto kong malaman kung ano mga napag-usapan niyo ni Dad noon, yung bago tayo ikasal. Natigilan naman ito at napahugot ng malalim na hininga. Handa ka na bang pakinggan ako? Tumango naman siya. Ay ang paniwalaan ako. Depende. Depende saan, Savion? Depende sa mga maririnig ko. Sagot niya. Sa totoo lang ay hindi na nito kailangan pa na magpaliwanag. Nauna na kasi ang daddy niya na sabihin sa kanya kung ano ba talaga ang nangyari nung nakita niyang nakikiusap ang daddy niya kay Nox na pakasalan siya. At ayon dito, tama ang lahat ng sinabi ni Nox. Na tinanggihan nito ang alok ng daddy niya at imbis ay ito pa yung nag-alok na handa itong tulungan ang kumpanya nila, basta hayaan lang ito ng daddy niya na mapakasalan siya. Totoo rin yung sinabi ni Nox na matagal na siyang gusto nito. Noong mga bata pa lang sila, ay mahal na siya nito. Ang mismong mommy niya ang magpapatunay nun. Nung unang sabihin sa kanya ng mga magulang niya yon ay hindi pa siya makapaniwala. Ngunit nang magpakita na ang mga ito ng patunay sa pagmamahal ni Nox, ay tuluyan na siyang sumuko. Lumapit sa akin yung daddy mo. Gusto niya daw makapag-deal sa akin. Sabi niya ibibigay niya sa akin ang kalahati ng stocks niya sa kumpanya niyo kung pakakasalan kita. Tumanggi ako, Savion. Dahil unang-una, hindi na kailangan ng daddy mo na makapag-deal sa akin. Ako na mismo ang makikiusap sa kanya na pakasalan ka. Pangalawa, hindi ko kayang agawan kayong magkakapatid. Alam kong para sa inyo ang stocks na yon, kaya hindi ko magagawa sa inyo yon. Simula pa ni Nox. Sabi mo, mahal mo ko noon pa. Pero bakit ganyan yung trato mo sa akin? Bakit lagi mo akong pinagtatabuyan? Dahil masyado kitang mahal. Takot ako na baka may magawa kong hindi pa dapat. Naisip ko rin na bata pa tayo. Paano kung makahanap ka pa ng iba? Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi mo ba kayang panghawakan yung pagmamahal ko sa'yo? Kaya ko, Savion. Pero paano kung mabuntis agad kita? Tanong pa nito sa kanya. Paano naman napasok yan sa usapan? Dahil yun yung pinakadahilan ko kung bakit kahit ang hirap-hirap mong tiisin, ay tinitiis pa rin kita noon. Paano kung mabuntis kita ng maaga? Wala pa tayong nararating nun sa buhay. At ayokong buhayin kayo na magiging anak natin ng galing sa mga magulang ko. Ayokong iasa yung buhay natin sa mga magulang natin. Hindi naman niya alam kung ano yung magiging reaksyon niya. We wasted time, Nox. We wasted years tapos yan lang pala yung dahilan mo. I want to be capable man before I get you pregnant. Sabi pa nito. Ang babaw mo.
At paano ka naman nakakasiguro na mabubuntis mo ho kaagad? Dahil alam kong hindi kita titigilan, Savion. Ganun ako kabaliw sa'yo na kailangan kong umiwas. Sagot pa nito. Tuluyan naman na siyang nawala ng sasabihin at napaiyak na lang sa frustration. Hindi niya maintindihan ng dahilan nito. Na ganun lang pala yun kababaw. Sira ulo ka? Sa dami nating nasayang na panahon. Hindi yun sayang, Savion. Sayang yun. Ang tagal-tagal na kitang mahal. Ang tagal ko ring iniisip na ayaw mo sa akin tapos ganun pala yung iniisip mo. Saad pa niya. Nilapitan naman agad siya ni Nox. Mahal mo pa rin ba ako? Oo, at nakakainis ka. Naiinis ako sa'yo, buwisit. Sigaw niya ulit. Wala naman ang dahilan para itanggi pa niya yon. Alam naman niya sa sarili niya na babalik at babalik pa rin siya kay Nox anuman ang mangyari. Mahal na mahal din kita, Savion. Nakakainis ka! Sorry, hindi pwede sa'yong magalit at ma-stress. Maapektuhan si baby. Paalala pa nito sa kanya. Imbis naman na huminto ay mas lalo siyang naiyak. Gusto niya pang awayin si Nox. Gusto niyang sisihin ito pero hindi naman niya magawa kaya umiyak na lang siya ng umiyak. Nang mga sumunod na araw naman ay unti-unti nang nagbabago ang samahan nila. Nagiging mas malapit na sila sa isa't isa, lalo na't hindi na niya tinatanggihan ang pag-aalaga sa kanya ng kanyang asawa. Are you ready? Tanong sa kanya ni Nox. Tumango naman siya at ngumiti. Ready na? Ngayong araw ang gender reveal para sa anak nila. Ngunit hindi tulad ng nakasanayan ng pamilya nila na grande na selebrasyon, ay mas pinili nilang silang dalawa lang mag-asawa ang gumawa nun. Sa loob lang ng penthouse nila, gamit ang maliit na cake na siyang magsasabi sa kanila kung ano ang kasarian ng kanilang anak. Gusto nilang sarilihin muna ang selebrasyon na yon, lalo na't maraming yugto ng relasyon nila ang hindi nila naipagdiwang ng maayos. Okay, 1, 2, 3, go! Senyas ni Nox at sabay nilang sinira ang cake gamit ang baso. Napatili naman siya nang makita ang kulay pink sa loob ng cake na siyang palatandaan na babae ang anak nila. It's a girl, Nox! We're having a baby girl! Tuwang-tuwa niyang saad. Tuwang-tuwa din naman si Nox na wala itong nasabi at niyakap na lang siya habang mangyak-ngiyak. Sa kanilang dalawa kasi ay ito yung may pinaka-gusto na maging babae ang anak nila. Bakit ka umiiyak? Masaya lang ako. Masaya pero umiiyak. Tears of joy to. Sus, ang iyakin mo talaga. Pang-aasar niya naman lalo. Natatawa pa pero yumakap din naman kay Nox. Masaya siya. Sobrang saya din niya. Pakiramdam niya yun na ang tunay na katuparan ng mga pangarap niya. Ang buhay na noon ay pinapangarap lang niya na sana ay matupad kasama si Nox. Mabubuo na yung pamilya natin, Nox. Anya. Tumangu-tango naman si Nox. Pangako, hindi ko kayo pababayaan. Gagawin ko ang lahat para sa inyong dalawa. Ibibigay ko lahat ng kaya ko. Magiging mabuting asawa ko sa'yo at ama sa anak natin. Ako din. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa at ina. Lahat gagawin ko rin para maging masaya lagi yung pamilya natin. Magiging masaya ang buhay ng anak natin. Pangako pa niya. Gusto ko yun. Gustong-gusto ko yun, Savion. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Sagot niya at mas lalo pang yumakap kay Nox. Hindi man sila nagkakaintindihan noong simula, marami man silang oras at panahon na nasayang, ay hindi na nila aalalahanin pa yon. Ang importante ay yung ngayon na masaya sila, nagmamahal at nagkakaintindihan. At kung tatanungin man siya kung may pinagsisisihan siya sa mga nangyari sa nakaraan, ay isa lang ang isasagot niya. Wala. Wala siyang pinagsisisihan dahil alam niyang lahat ng yon ay nangyari dahil may tama at magandang dahilan na lahat ng yon ay pagbibigay daan lang sa pinakamagandang bagay na laan para sa kanilang dalawa. Kaya ngayon na maayos na ang lahat, ay pinapangako nilang hindi nila sasayangin ang bawat sandali na meron sila. Pupunuin nila ang bawat araw na magkasama sila ng pagmamahal, pag-unawa at pagpapatawad. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Nox at ni Savion. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagkikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Jen.